Usap-usapan ngayon sa social media ang post na ito ng political vlogger na si Joey De Vivre kung saan makikita sa screenshot ang kopya ng memo na ibinaba umano ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng 10th Infantry Division of Philippine Army. Nag-uutos daw kasi ito sa mga sundalo na wag nang sumausaw pa sa mga nangyayari sa politika gamit ang social media. Sa umanong utos, damay na rin ang kanilang mga pamilya. Ang naturang post ay kasunod ng mga aligasyon na marami na umanong nag-resign na men in uniform dahil sa iligal na pag-aresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa naunang pulong balitaan, malinaw na sinabi ng AFP na hindi daw tamang lugar ang social media para ipahayag ang mga saloobin ng mga sundalo sa kasalukuyang administrasyon at malinaw din daw ang nakasaad sa konstitusyon. Social media is not an avenue that is formal na maglabas sila ng kanilang saloobin. No? Sa napapaloob sa konstitusyon, no? Ang nakalagay doon na ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas will not engage in any partisan politics. Samantala, sinabi naman ng AFP na hindi raw sila naglabas ng guidelines na nagbabawal sa mga sibilyan, kabilang ang mga pamilya ng military personnel na magpahayag ng kanilang sentimiento sa social media. Pero wala rin silang sinabi na hindi nila ipinagbabawal ang mga sundalo. Para sa AFP, hindi na raw nila kailangan magpatupad ng loyalty check sa kanilang hanay. We have already stated that there is no need to conduct loyalty checks. We are united, we are professional, and we are laser focused on our mandate of protecting the people and securing the state. The situation inside the Armed Forces of the Philippines is stable. Samantala, para naman sa isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, sinabi nito na hindi maiiwasan na bumuhos ang suporta kay dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita nitong pagmamahal sa mga sundalo noong ito'y nanunungkulan pa. Sa tingin ko, hindi maiwawala ang pagkakaroon ng sentimiento sa hanay ng security forces, no, sa mga sundalo, sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, sapagkat dinahal nila si Pangulong Duterte bilang Commander-in-Chief nila noon at bilang Pangulo ng Bansa. Pangalawa, hindi din po maipagkakaila na kahit pa sabihin na dapat non-involvement to the political issues ang patakaran sa loob ng organisasyon ng AFP at PNP, mayroon pong saloobin at sentimiento ang mga sundalo at kapulisan sapagkat sila po ay mga tao rin, mamamayan din po sila at hindi sila insulated na hindi nila makita ang nagaganap sa ating lipunan. Malinaw din anya para kay Ka Eric na karamihan sa mga Pilipino ngayon ay nagkakaisa at naniniwalang iligal ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. I would say, siguro titingnan natin ang reaksyon ngayon sa illegal na pagdukot at pagpapatapon